Mula sa pagiging tinitingalang Defensive Player of the Year, nakita natin kung paano unti-unting bumaba ang tiwala ng ilang prangkisa kay Marcus Smart. Dahil sa sunod-sunod na injuries at mga issues sa loob ng koponan, siya ay na-trade at nagpalipat-lipat ng team mula Boston Celtics papuntang Memphis Grizzlies hanggang sa may padala sa Washington Wizards. Marami ang nag-akalang tapos na ang maliligayang araw ng isa sa pinakamagaling na dumepensa sa modernong kasaysayan ng NBA. Ngunit ang lahat ng yun ay nagbago mga idol nang makatanggap siya ng isang tawag. Isang napakahalagang tawag mula kay Luka Doncic upang samahan siya sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ngayon muling ipinakita ni Marcus Smart kung bakit siya naitanghal na Defensive Player of the Year. Dahil pagdating sa depensa, siguradong si Marcus Smart ang bahala dyan mga idol. Ngunit hindi lang sa depensa natatapos ang kanyang kontribusyon, nakakapagbigay din siya ng magandang numero sa opensa. Nagiging epektibong playmaker ng Lakers at nagpapakita ng pambihirang basketball IQ mga idol. Kaya niyang bumasa ng laro bago pa man ito mangyari, lalo na't kakampi pa niya ang pinakamatandang manlalaro ng liga na si LeBron James. Sa pagsasanib pwersa ni na LeBron, Luka at isang mahusay na two-way player tulad ni Marcus Smart, tiyak na mahihirapan ng kahit sinong kalaban. Ang pagiging lockdown defender ni Smart ay nagbibigay ng kakaibang kontribusyon sa kultura ng koponan. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ni Marcus Smart. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2014 NBA draft, napili si Smart bilang 6th overall pick ng Boston Celtics. Sa kanyang mga unang taon sa liga, hindi naging madali ang lahat. Nag-umpisa siya bilang off-the-bench player at madalas punahin dahil sa kanyang maling shot selection at mababang shooting percentage. Madalas siyang tumitira ng 3-pointers kahit hindi siya ang pinakamahusay na shooter ng koponan. Pero sa ilalim ng pamumuno ni head coach Brad Stevens at kalaunan ay kay Ime Udoka, unti-unting nakilala si Marcus Smart dahil sa isang konseptong naging tatak ng kanyang pangalan. Ito ay ang winning plays. Ano ba ang winning plays? Ito yung mga bagay na hindi mo madalas makikita sa stat sheet. Mga deflections, pagkuha ng offensive fouls o drawing charges, pag-dive sa sahig at pag-intimidate sa kalaban. Ayon nga kay Brad Stevens at sa pananaw ng mga Celtics fans, kahit na hindi maganda ang shooting night ni Smart, siya pa rin ang may pinakamalaking plus-minus sa koponan dahil sa kanyang depensa at hustle. Habang tumatagal siya sa Boston, nag-evolve ang laro ni Smart mula sa pagiging purong energy guy, naging lehitimong starting point guard siya noong 2018. Dito lumabas ang kanyang napakatakas na basketball IQ sa opensa. Madalas natin siyang papurihan sa depensa pero ang kanyang playmaking ay hindi matatawaran din mga idol. Mas lalong nakita ang kanyang playmaking IQ sa ilalim ng sistema ni Coach Joe Mazzulla. Ginamit si Smart sa tinatawag na inverted playmaking. Sa halip na palaging nasa labas ng arc bilang point guard, inilagay si Smart sa post at ginagawang screener. Dahil sa kanyang bigat at lakas, 220 pounds, hindi siya kayang itulak ng mas maliit na guards mga idol. Kapag nakuha niya ang bola sa post, napakahusay niyang magbasa ng depensa at hanapin ng mga cutters para sa mga shooters tulad nila Al Horford. Ang kanyang pasensya at vision sa ganyang uri ng mga set plays ay nagpapakita na ang kanyang utak sa basketball ay kasing talim ng kanyang depensa. Well, ang lahat ng paghihirap, pag-dive sa sahig at pakikipagbuno ni Smart ay nagbunga noong 2022 nang siya ay tanghaling NBA Defensive Player of the Year mga idol. Napakahirap manalo ng Dipoy kung ikaw ay isang guard. Karaniwang kasi ang award na ito mga idol ay napupunta sa mga higanting centers na nagbablock ng shots. Si Smart na naging kauna-unahang point guard na nanalo ng Dipoy simula noong makuha ito ni Gary Payton noong 1990s. Ang kakayahan niyang mag-switch at bumantay mula point guard hanggang center ang naging susi sa pagkilalang ito. Dinala ni Smart at nina Jason Tatum at Jaylen Brown ng Boston Celtics sa 2022 NBA Finals laban sa Golden State Warriors. Ngunit dito nakaranas ng matinding pagkabigo at natuto ng malaking aral si Smart mga idol. Ang pagbabantay sa sistemang read and react ng Warriors lalo na kay Stephen Curry ay isang bangungot para sa kahit sinong defender. Ayon mismo kay Smart, ang margin of error o ang puwang para magkamali laban sa Golden State ay very marginal o napakaliit. Paparusahan kanila sa bawat malilit na pagkakamali mo. Pakiramdam mo kailangan mong maglaro ng perpekto. Yan ang nasabi ni Smart mga idol. Well, lumamang pa ang Celtics sa serye na yon 2-1 at may tsansa sanang ibaon ng Warriors sa Game 4 sa Boston. Ngunit nagpakawala si Stephen Curry ng isang maalamat na performance, 43 points kabilang na ang 7 3-pointers upang itabla ang serye at tuluyan nakawin ang kampyonato sa Boston Celtics sa 6 na laro. Ang pagkakataong yun ay tumula kay Smart at sa buong prangkisa ay pinakita nito na kahit gaano ka kagaling sa depensa, ang isang henyo sa opensa na nagniningas ay napakahirap pigilan. Well, after ng pagkatalo nila sa Warriors mga
idol, ito na ang pagbagsak at ang masalimuot na panahon sa Memphis Grizzlies at Washington Wizards. Pagkatapos kasi ng 9 na taon ng pag-aalay ng dugo at pawis para sa Boston, dumating ang isang araw na hindi inasahan ng mga fans. Noon June 22, 2023, trinade ng Celtics si Marcus Smart sa Memphis Grizzlies bilang bahagi ng isang 3-team deal. Kinuha ng Boston si Kristaps Porzingis, napunta si Tyus Jones sa Washington Wizards at napunta naman si Smart sa Memphis Grizzlies. Ang naging idea ng Memphis ay ipares ang dalawang D-boys, si Smart at si Jaren Jackson Jr. upang bumuo ng isang pader na depensa. Ngunit ang pangarap ng Memphis ay naging isang bangungot mga idol. Ang buong 2023-2024 season ay naging kalbaryo para kay Smart dahil sa sunod-sunod na matitinding injuries. Well, dahil sa mga injuries na ito, nakapaglaro lamang si Smart ng 20 games sa nasabing season na yon. Nakakalungkot isipin mga idol. Dahil based sa advanced stats, epektibo sana ang Grizzlies kapag naglalaro si Smart. Sa limitadong oras na nasa court siya, nagtala ang Memphis sa napakagandang net ratings na plus 6.6. Ibig sabihin kapag malusog siya, nananalo sila sa mga minuto na nasa loob siya. Ngunit dahil sa dami ng injuries, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Ja Morant na nasuspend pa, gumuho ang buong prangkisa mga idol. Nagtapos sila sa nakakadismayang 27-55 win-loss record. Ang mas malala pa, nagkaroon ng kaguluhan sa coaching staff. Sinibak ang head coach na si Taylor Jenkins at pinalitan ng assistant coach na si Tomas Isalo. Ang kakaibang diskarte ng rotations ni Isalo ay nagdulot ng hidwaan sa mga manlalaro, lalo na kay Morant. Ang unting-unting pagbaba ng tiwala ng organisasyon dahil sa kanyang kalusugan ay humantong sa isa na namang trade. Noong February 6, 2025, ipinadala si Smart sa Washington Wizards mga idol kasama sina Colby Jones at Alex Len. Kapalit ni na Johnny Davis, Marvin Bagley III at isa pang 2025 second round pick sa isang 3-team trade na kinasasangkutan din ng Sacramento Kings. Well, para sa isang D-boy ang mapunta sa rebuilding team tulad ng Wizards ay tila isang senyales na baka tapos na ang kanyang prime years. Pero hindi pa pala dyan nagtatapos ang prime years nitong si Marcus Smart mga idol. Matapos ang ilang buwan sa Washington Wizards, nakipagkasundo si Smart sa isang buyout agreement noong Hulyo 2025 na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging unrestricted free agent at pumili ng kanyang sariling kapalaran. Dito nangyari ang pinaka-inaabangan ng lahat. Nakatanggap siya ng isang tawag hindi lang minsan kundi 2 beses mga idol mula sa isa sa mga mukha ng NBA ngayon na si Luka Doncic. Kinumbinse ni Luka si Smart na samahan siya at ang pinakamatandang malalaro ng liga na si LeBron James sa koponan ng Los Angeles Lakers. Dahil sa pagnanasang muling makipaglaban para sa isang kampyonato, pumirma si Smart ng isang 2-year contract bilang free agent para sa Purple and Gold mga idol. Kung basketball IQ lang ang pag-uusapan, ng pagsasanib pwersa ng tatlong ito ay marahil ang pinakamatalinong trio na nakita ng liga sa mahabang panahon. Si LeBron James na kahit nasa dapit hapon na ang kanyang karera ay patuloy na isa sa pinakamahusay na floor generals. Si Luka Doncic naman ay isang offensive savant na kayang diktahan ng pace ng kahit anong laro. At ngayon idinagdag pa nila si Marcus Smart, ang manlalarong kayang bumasa ng laro mula sa defensive end at kayang maging secondary or tertiary playmaker. Kapag nasa bench sina LeBron o Luka o kahit kasama nila sa court, kayang hawakan ni Smart ang bola para hindi ma-burnout ang mga superstars. Bukod pa rito, nabigyan ng solusyon ng Lakers ang kanilang kahinaan sa perimeter defense dahil hindi na kayang bumantay ni LeBron James ng mas mabilis na guards ng buong 48 minutes. At si Luka naman ay mas nakatutok sa opensa. Si Marcus Smart ang inaatasang maging lockdown defender o ang taga-ayos ng mga problema sa depensa mga idol. Isa pang nakakagulat na aspeto sa kanyang paglipat sa Lakers ay ang kanyang opensa. Lingid sa kalaman ng marami nag-improve ng gusto ang tira ni Marcus Smart. Sa season na ito ng 2025-2026, naging napaka-efficient ng kanyang mid-range game kung saan pumalo siya ng 51% shooting accuracy mula sa mid-range. Mas mataas pa sa mas maraming star guards sa liga mga idol. Ang pagiging epektibo niya sa opensa ay nangangahulugan na hindi siya pwedeng iwanan ng depensa kapag nado-double team sila Luka at LeBron. Makikita ang tunay na halaga ni Smart sa Los Angeles Lakers noong 2026 NBA playoffs mga idol. Dahil sa first round series laban sa Houston Rockets, nakakaranas ng pagsubok ang Lakers. Hindi nakapaglaro sina Luka Doncic at Austin Reeves sa unang 4 na laro dahil sa injuries na nag-iwang kay LeBron at sa supporting cast ng Lakers na pasanin ng responsibilidad. Ang Lakers ay nagtapos bilang number 29 sa bench points noong regular season, kaya malaking pangamba ang kawalan ng dalawang bituin na ito mga idol. Pero dito nag-step up si Marcus Smart at ipinakita na siya ay higit pa sa isang role player. Sa unang 4 na laro nag-average siya ng 17.5 points, 7.5 assists at 3.5
steals per game habang kumukuha lamang ng humigit kumulang 10 field goals attempts kada laro. Isang patunay ng kanyang mataas na efficiency mga idol. Ang pinakatampok pa sa seryeng ito ay ang kanyang makasaysayang Game 3 performance. Tinawag itong isang vintage Marcus Smart game o isang kumpletong two-way masterclass nang kumamada siya dito ng 21 points, 10 assists, 5 steals, 2 blocks, 5 rebounds at may 2 3-pointers pa. Dahil sa pamumuno ni Marcus Smart at pag-orchestrate ni LeBron, nakuha ng Lakers ang 3-0 series lead laban sa Rockets kahit wala sina Luka at Reeves. Umabot sa Game 6 ang serye nila sa Houston matapos makakuha ng dalawang sunod na panalo ang Rockets. Ngunit sa Game 6 hindi man kataasan ng numero sa scoring ni Smart, pero ang kanyang presensya sa depensa na nagkaroon ng 2 blocks at 2 steals at may plus 25 plus minus. Ito ang kanya naging ambag para makuha ang blowout win ng Lakers mga idol at makapag-advance sa semifinals at haharapin naman ang defending champion na Oklahoma City Thunder. Well ngayon mga idol, kasama si LeBron James at Doncic sa ilalim ng eksaktong pamamahala ni Coach JJ Redick sa Los Angeles Lakers, natagpuan ni Smart ang kanyang perpektong tahanan. Muling nabuhay ang kanyang lockdown defense, ang kanyang playmaking at ang kanyang matalinong pagbabasa sa laro na hindi kayang tapatan ng ordinaryong manlalaro. Ipinakita ni Marcus Smart sa buong liga lalo na sa nakaraang playoffs na pagdating sa mga sitwasyon nangangailangan ng puso, IQ at depensa. Hindi mo kailangan maghanap ng iba mga idol, siguradong si Marcus Smart ang bahala dyan. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging kwentong basketball ni Marcus Smart?